kung i-grid side natin lahat or kung ilalagay natin dito lahat. Naglagay ka man dito, naglagay ka man dito, lahat yan pwedeng tulungan ng battery, lahat yan pwedeng tulungan ng solar panel. Hello guys, another day, another sun. Kamusta kayong lahat? April 3, Biyernes Santo, no? So, sobrang happy ako sa naging feedback nung lahat na nakapanood nung lesson natin, no, about hybrid inverter. So, sabi ko, hindi po pwedeng dun hihinto yun kasi nga maraming naging follow-up questions na gusto kong sagutin dito. Unang-una, pwede bang tumulong ang battery sa grid side load? The short answer is yes. Hindi lang po generation ng solar panel ang po pwedeng pumunta dito sa inyong on-grid load. Pati po battery natin. Hindi lang during the day pwedeng mag-benefit ang grid side load, kahit gabi. Ibig sabihin po, kapag gabi na, wherein wala na tayong generation ng araw, ang pwede pong tumulong dito, kunyari nagpatakbo tayo ng water heater or yung mga heavy loads natin, battery po magsusupply din po dyan. Yes! Ganun siya kalupit, ganun siya kagaling. Pangalawa is, pwede ba na lahat ng load is UPS side, walang ilalagay sa grid? And pwede rin ba na lahat is grid side, walang ilalagay sa UPS load? Pwede ba lahat ng load UPS? Pwede ba lahat ng load on grid? Kunyari lang, mahirap yung load separation, no? Ang load separation kasi ganito yan. Kung alam nyo ito yung tinatawag nating MDP, no? Maraming tawag dito eh. Main distribution board, main distribution panel, main distribution box. So dito sa video na to, MDP na lang, or MDP stands for main distribution panel. So meron yung main breaker, for example, tapos dyan nakalagay yung individual assignments ng ating bahay, depende sa ginawa ng electrician ninyo. Nilagay niya dito yung hot shower, nandito yung aircon, so hiwa-hiwalay dyan. Pag ganun ang inyong bahay, hindi na kami mahihirapan as installer magkaroon ng load separation. Bakit po? Kasi madali naming ililipat sa panibagong panel board yung mga dapat ihiwalay. So, kumaga yung grid side load tsaka load side natin or UPS side loads, madaling ipaghiwalay. Ang problema ngayon, yung gumagamit ng mga ganito. Kasi may mga bahay na, kunyari, sa isang breaker na nandito, kunyari, dito sa breaker na to, dito sa pinakababa na to, nilagay nila dito yung outlet. Tapos dyan na rin nila tinap yung shower heater, dyan na rin nila tinap yung ilaw. Ang problema dun, guys, kung kailangan kong i-isolate, kung kailangan ng team naming i-isolate yung heater, kailangan namin patakbuhan ng panibagong linya mula sa water heater papunta sa kung saan natin isi-set up yung solar. Meaning to say, medyo matrabaho siya. So, depende sa bahay kung papaano siya ka-friendly. Tawag ko doon, solar installation friendly yung inyong bahay. So, kapag ganoon, ang nangyayari is kung po pwede daw ba na ilipat na lang lahat sa ating grid side load. For example, ang gagawin na lang natin, boss, mahirap kasi yung bahay ko, sagol-sagol na, so po pwede mang ilagay na lang natin dito lahat? Answer is, yes po pwede. Pwedeng, wag na tayo maglagay dito. Ang gagawin natin, lahat na lang ng load ninyo, dito natin ilagay. Para kahit medyo lumampas kayo ng inverter rating natin, okay lang, kasi nasa grid side kayo eh. The main disadvantage lang nun, guys, kapag nag-brown out din kayo. Kasi nasa grid side kayo eh, di ba? Kung pinanood nyo ng gusto yung nakaraan kong video, in-explain ko na yon. So, ang isang pwedeng gawin dong remedyo, maglagay na lang tayo ng outlet sa UPS nyo. So, yung mismong setup ninyo, maglalagay na lang tayo ng outlet dito para pwede kayo magsaksak dito ng electric fan ilaw sakaling brown out siya. Pero yung buong bahay, dito natin ilalagay. Pwede yon. So, yun yung dahilan kung bakit minsan mas maganda na on-grid na lang lahat. Lalo na dito sa Metro Manila, na hindi naman talaga nagba-brown out. Kung mag-brown out man, siguro once in a blue moon lang siya. So, kung magiging madugo yung pag-isolate ng mga load, pwedeng dito na lang natin lahat ilalagay sa on-grid loads. Tapos maglalagay na lang tayo ng outlet dito sa ating UPS para kahit mag-brown out, meron kayong pwedeng saksakan. Okay, next, what if lahat is nasa UPS side? Pwede ba yon? Pwede ba na nandito lahat at wala dito? Siyempre guys, pwede rin yon. Pero we must make sure na yung ilalagay natin dito is below what? Below the rating ng ating inverter para wala tayong maging problema. So, pwede yun guys. So, kung depende na lang yan sa sitwasyon ng inyong bahay, kung tayo ay maglo-load separation, parehas meron, or kung i-grid side natin lahat, pwede, or kung ilalagay natin dito lahat, pwede. Pero, naglagay ka man dito, naglagay ka man dito, lahat yan pwedeng tulungan ng battery, lahat yan pwedeng tulungan ng solar panel.
That's the way it is. That's the way how it works. Okay, next topic natin is yung net metering. And also, kapag meron na kayong existing grid tie setup, gusto nyong mag-hybrid. Paano yun? Sige, yung tungkol dyan guys, next video ko na i-discuss para hindi na masyadong mahaba yung video na to. Thank you guys for watching. Have a blessed weekend and see you on Monday. Monday na pa ko ulit magre-reply sa ating mga inquiry kasi pahinga rin muna tayo, no? Pasal-pasal muna tayo. So puntahan ko na yung mga kasama ko kasi para tayo makapag picture taking naman. Maraming salamat guys. God bless.